Mga langga, gusto nyo ba yung utap na crispy pero pagkakainin mo ay malambot? Yung bang kakainin mo na hindi siya matigas? Napakasarap talaga nito mga langga na kapag kumakain ka nito parang ayaw mo nang tigilan. O, ayan po. Kaya umpisahan na po natin. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen. Gagawa lang po tayo dito ng 1 kilo lang. Sa ating mga sukat dyan, yung ating asukal ay mababa lang talaga mga langga. Kaunting asukal lang po talagang kailangan natin dito para hindi po mabigat yung ating dough. Kasi hindi po tayo dito maglalagay ng yes. Baking powder po yung ating gagamitin at yung ating amonyako na nilagay langga. Bakit ako naglalagay dyan ng amonyako? Para madali siyang matosted. Hindi na po natin kailangan ng i-golden brown pa, ng i-golden brown ng todo yung ating utap. Na kahit hindi na masyadong golden brown or tawag sa amin ito yung pula, ay toasted na yung ating utap. Crispy na. Ayan na po sa ating harina. Pwede kayong gumamit dito ng all-purpose na lahat. At ako, hinati ko lang. Bakit ako si hating-hati? Napapansin nyo mga langga, ako'y hating-hati. Hinati ko yung all-purpose at hinati ko yung first class. Kasi po mga langga, discarded na po natin. Kasi pag all-purpose lahat, mas lalong sumarap yung ating tinapay. Pero, hindi naman tayo nakakatipid kasi mahal nga yung ating all-purpose. Ito, pwede ninyong imasan ng mano-mano. Sa akin ito mga langga, idaan ko lang ito sa aking roller dough ha. Pagkatapos kong idaan sa ating roller dough, ay hinati ko sa 3 at saka ko naman pinadaan sa roller dough ng palapad. Kayo mga langga, pwede ninyong imasa ng mano-mano at ganyanin nyo, hatiin nyo at palaparin nyo na lang mga langga gamit ang inyong rolling pin. At ito ay ipahingain natin or patulugin natin ito ng 2 oras. O bakit pa natin ito i-rest pa or pahingahin ng 2 oras? Kasi po mamaya pag tayo dito ay nagpalapad or nagpanipis ay malambot na siya mga langga. Hindi mapupunit yung ating dough pag nilapad natin at magaan lang po yung ating pagpalapad. So habang pinapahinga po natin yung ating dough ay gagawa po tayo ng ating oil dough. Ilalagay natin ito mamaya sa ating dough pag nagpanipis tayo. Dito sa ating oil dough na mga sangkap, kung wala kayong large shortening, ay pwede kayong gumamit mga langga ng margarine. Bakit tayo naglalagay ng baking powder dito sa ating oil dough? Ang purpose niya ay isikad niya or isipa niya yung ating grano para po hindi mapatay yung ating grano at ito po ay nakakatulong din na maging malambot kainin yung ating utap. Kung mahina ka talaga dito dumiskarte sa ating utap, yung bang utap na kakainin ninyo na matigas. Matigas siya, patay yung grano niyan. Nag-deflate yan. Hindi yan umalsa. Kaya siya matigas. Ayan po, pag halong-halo na po talaga yung ating baking is okay na po ito mga langga. Ito na po yung ating oil dough. At pagkatapos ng 2 oras, ito na po yung ating dough. Pwede na nating palaparin. Gumamit lang po ako dito ng ating oil dough. Ayan po, kumuha lang po ako ng oil dough natin para po may pangdikit lang po tayo sa ating misa na para paglaparin po natin ay hindi po siya sumama. Ayan po, tingnan nyo lang mga langga yung proseso ng ating pagpanipis. Panipis po yung tawag namin dito. Pag kayo nang gumawa dito, istansyahin nyo lang yung lagyan ninyo ng ating oil dough sa ating misa. Pwede kayong magdagdag ng oil dough sa paglagay pag ito'y lumampas na medyo makapal pa. Ayan po. Ayan po, okay lang yan. Basta importante po may nagkapit. Kumapit po yung ating dough. Napapansin nyo sa pag-rest natin ng 2 oras, sobrang ganda ng ating dough. Napaka-elastic niya po. Hindi po siya talaga napupunit. At magaan lang talaga laparin kasi nga malambot yung ating dough. At maglagay na tayo dito sa ibabaw ng ating oil dough na ito po yung ginawa natin kanina na oil dough. Manipis lang yung kailangan natin dito mga langga ha. At pagkatapos ay i-roll lang po natin ng pahigpit. Bali sa pag-roll po natin ay medyo may kasamang hila po yun para
mahigpit mga langga yung pagka-roll natin. Itong tinapay na ito ay talagang matrabaho mga langga. Hindi ka makadali-dali na makaproduce or hindi ka madali-daling makagawa kasi nga may pulo pahinga pa. Na may oras pa na ipahinga natin pa yung ating dough. Na kung kailangan mo talaga na ganito kasarap yung ating utap, na ganito kalambot, yung masarap talaga kainin na parang nagbe-melted lang sa ating bibig. Ito po yung proseso. Matrabaho talaga ito mga langga. At pagkatapos nito mga langga ay i-rest naman natin ulit yung ating dough ng 1 oras para po lumambot siya pag ito'y ating putulin. Ito mga langga, katrabahoso yung tinatawag na utap. Ayan na po, pagkalipas ng 1 oras ay malambot ng pahabain natin yung ating dough para po matansya po natin yung ating pagputol. At pinutol ko lang ito ng 15 grams. At pagkatapos nating putulin lahat ay ipahinga naman natin ulit ng 30 to 40 minutes. At nagdas lang po tayo dito sa ibabaw ng kaunti lang po na harina. After 35 minutes mga langga, pwede nang ibarilya natin yung ating utap. Malambot na po siya. Bali ganito lang tayo po mga langga magbarilya. Wag lang po nating idiin ng masyado. Bali magaan lang po yung pagdiin natin para hindi po mapatay yung grano niya. Ayan po, sundan nyo lang. At pagkatapos ay idiin lang po natin sa ating asukal. Wash sugar or light brown sugar lang po yung asukal na ginamit natin dito. At paglutuin natin ito sa ating gas oven, ang init ng ating oven dito ay nasa 160 degrees Celsius. At lutuin natin ito sa loob ng 30 minutos. Kasama na yung pagka-crispy mga langga. At kung dito naman natin lulutuin sa ating electric oven, yung ating init ng ating oven dito mga langga, nasa 180 degrees Celsius. At lutuin natin ito din sa loob ng 30 minutos. At ito na po yung outcome sa ating utap mga langga. O sikita nyo, napakatrabahoso po yan ha. Pero sulit naman po kasi napakasarap at malambot po kainin yung ating utap. Na parang ayaw mo nang tumigil pag nakatikim ka. Totoo yan mga langga.